kababayan, ipagpaumanhin niyo po at isang minuto tayong late sa araw na ito mga bossing. Ano po, pagpasensyahan niyo na po. Tingnan niyo nakapustura tayo. Oh. Siyempre, gusto kong batiin muna yung napakatalik naming hindi kaibigan, more than kaibigan kasi ninang no? Ninang namin sa kasal na si Dalia Angels. Nako, sarap ng pinakain sa amin. Busog na busog ako. Sabi ko, ang dami pinapainom na red wine. Ano? Sabi ko, kung wala lang akong flight papunta ng New York bukas, alas 4 ng madaling araw, mga bossing, malamang bumanat ako doon. Tapos, nakalimutan kong mag-vlog ngayon. Anyway, mga kababayan, dahil nandito na din po tayo, isa-isahin ko muna kayong i-shoutout. Nandyan si Alberto Amoyan, nasa US na ba? Si Bato de la Rosa. Nandyan si Pambansang Nanay Survivor na napakaraming comment. Shoutout po sa inyo, madam. Si Lonely TV, si BG Badjola, si Monet ng Cereza Force, si Hernandez, Pagadora Emily, nandiyan din si Marvin Flores, si Ma'am Neng Gigi, nandiyan din po. Sino pa? Joel Q ng Cereza Force, si Shiro Kansaki, mamaya nandiyan na din yan, papasok na. Si Ma'am Chris Rose at buong Cereza Force family at saka yung founder ng Cereza Force family. Anyway ho mga kababayan, no audio? Totoo? Wala akong audio? Kanina pa ako nagsasalita Sandali lang. Sir Archie Beroya, nandiyan din po. Meron! Game na ho mga kababayan. No? Umpisahan muna natin ito. Ako lang ho talaga ay nagtataka, mga Boss Chief Amo Sir. Mabilis lang ito. No? Nagtataka ako, mga Boss Chief Amo Sir, ay pagkalalaki ng mga pondo nila doon sa Davao. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Pero, ang Davao City, identify pa din sa 265 na flood risk zone. Ibig sabihin, delikado, lalong-lalo na kapag kayong mga ganyang pagbaha. Ano po? At laging binabaha, mga kababayan. Saan napupunta yung mga pondo nila Pulongski? At ito ho, mga bossing, tingnan nyo, 2023 pa lang po, ayan, nung ibinalita ito, ayan residents in Abayon Village, Kalinan, Davao City are being evacuated by police personnel and other rescue auxiliaries as floodwater continues to rise to the rain on November 21, 2023. November 21, 2023. Panahon pa lang ho ito mga kababayan, nung umpisang-umpisa pa lang po na nakaupo bilang presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ito yung mga panahon na ang yayabang po ng mga DDS na sinasabi na merong ilan daw? Ilan ulit yun? 13,900 plus na mga flood control ang dating Pangulong Duterte nung kapanahunan niya. Ano yun? Hindi gumagana? Iyon po ba ay kapag katapos ng kanyang termino ay wala na, expired na yung paggana ng mga flood control na yon? Di ba? Nagtataka lang ho ako mga kababayan kasi ang mga pinagsasasabi nitong mga magkakapatid na mga Duterte, mga bossing, napakagagaling nila. Walang korupsyon nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Di ba nga mismo mantakin mo ang dating Pangulong Duterte umupo sa harap ng mamamayang Pilipino, nakaganyan siya. Tapos ibinabalita niya, sinasabi niya na yung ano ba tawag dito? Yung mismong korupsyon doon sa DPWH. Pero wala ho siyang ginawa. Hindi niya kinilusan, hindi niya sinusugan ho, mga kababayan. Tapos sasabihin ng mga DDS, ang galing-galing ng mga Duterte. Yan, sabi ni Sir Eseng Mariano, to be exact, 13,917 na flood control daw ho, mga bossing. Di ba? Nasaan ho yung mga yon? Bakit hindi nakita, hindi naramdaman ng mamamayang Pilipino? Kaya, ako po humahanga doon sa mga dating mga DDS na ngayon po ay natauhan na kagaya natin. Taas-taas dyan yung kamay ng mga dati na mga kasama natin na sumusuporta sa mga Duterte na mga DDS. Taas-taas ang kamay dyan. No? Dati meron pa tayong kung ano-ano, Duterte, sigawan pa tayo ganun. Nung nalaman natin yung mga style na budol, ayun, ayaw na. Siyempre, hindi naman ho tayo kagaya ng mga DDS na mga uto-uto na alam mo nang inuuto ka, tuloy ka pa din ng pagsuporta. Di ho ba mga kababayan? Iba naman po tayo. Gumagamit tayo ng
utak, mga bossing. Gumagamit tayo ng talino, mga kababayan. Hindi yung pag sinabing ganito, wala namang maipakita ebidensya, maniniwala na agad tayo. Sabi ni Ardayan, importante, nagising na kayo. O, di ba? Sabi ni Alonely TV, pakonti na lang ang mga DDS. Eh, naku po, tingnan nyo na nga lang ho, yung kanilang mga parali-rally, halos wala na hong sumasama. Paunti na lang po. Covered court na nga lang yung nirerentahan, eh, hindi pa humapuno. Iwanan ko na ho yan, mga kababayan, ha? No, dumako tayo doon mismo. Tingin ko magtatampo dito si Bato de la Rosa. Magtatampo ho dito si Bato de la Rosa kay Senator Panfilo Lacson ho, mga kababayan. Bakit? Asan ba yun? Ito. Kay Senator Panfilo Lacson, mga bossing. Bakit? Eh kasi naman po, tignan mo, nagre-request, nagsasuggest si Senator Panfilo Lacson. Dapat daw ho, matitinong NBI agents, no, ang dapat humuli kay Bato de la Rosa, hindi po babae. Nabanggit po ni Director Melvin Matibag na 2 babaeng nga daw po ang inilagay nila para bumasa, humarap at tumayo kay Bato de la Rosa, mga bossing, at ang kadahilanan daw po nun, mga kababayan, ay upang mas mag-mellow down yung sitwasyon at hindi pumalag, hindi magkaroon ng mga wrestling-wrestlingan. Pero putik na tong si Bato de la Rosa, no? Pagpanik doon sa Senado, napakasinungaling ng damuho. Eh, nakipag-wrestling po ako dun. Ni-wrestling po nila ako dun. Diba? Ayaw po nila ako pabutuhin dito sa pagpapalit ng Senate President. No? Tapos biglang sigaw pa, this is the worst government. Oh. Puro kasinungalingan ang hinayupak. Kesyo daw nakipagpambuno, nakipag-wrestling daw po. Yung pala, 2 babae lang. Yung kaharap. Ano, bakit po, mga kababayan, 2 babae? Base nga po doon sa aking nasabi, na narinig natin, na dahilan ni Director Matibag, para po mag-subside o mellow down yung mga sitwasyon at hindi na pumalag. Kaso sa sobrang takot naman po kasi talaga ni Bato de la Rosa, ayun, nagtatakbo, papanik doon sa Senado. Sabi ni Sir Archie Beroya, lalaban na daw si Bato. Sana nga, mukhang gano'n naman po talaga ang nakikita natin gagawin ng kampo ni Bato de la Rosa, mga boss, chief, amo, sir. Ano po? At eto pa ha, si Bato de la Rosa yung tumulak doon sa 2 babae. No, taliwas doon sa iniiyak ni Bato de la Rosa nung siya ay nandoon na sa taas ng Senado. Kasi tinulak niya No, para hindi siya mahuli, hindi siya maaresto mga kababayan. Kung sakali kaya, no, na talagang matitipunong mga NBI agent, yung mga nagmamalasmaskulado, siguro mga kababayan, ngayon po nakalimutan na ng mga DDS itong si Bato